pananampalataya. Lord, as we go on, O God, in this very special moment of time, that we are gathered into your name, Lord Jesus, to know your word, O God, as your exhorter, O God, this very morning. I do believe, Lord, that your Holy Spirit is with us. Lord, continue to bless our heart. Continue to bless our mind. Continue to bless, Lord, what we think or what we thought, O God, that we have in our life, Lord Jesus. We are consecrated our life before you, O God, to trust, Lord, our lives before you. Hallelujah. Sapagkat pag-uusapan namin about trust, about trust our blessings to you, our Abba Father. Salamat kakilang Ama sa gagawin ngayong umaga. Alam namin na pinagpala mo ang buong congregation ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa magsabi ng Amen! And trust your blessing to God, or trust your blessing to God. In Psalms 84:12, sabi nga rito in Amplified Bible, O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you. Who trust in you. Ibig sabihin ay pagka sinabing bless the man, may kasunod po yan. Happy, fortunate, to be in vain is the man who trusts in you. And leaning and believing on you, committing all confidently looking to you and that without fear or misgiving. Yun ang pinakamahalaga, oh. Di ba? Pagka sinabi natin na ikaw ay pinakamapalad, pagka sinabi ni Haring David na, O Lord of hosts, pag sinabi niyang Panginoon ng mga hukbo, sino yung tinutukoy ng hukbo? Tayong lahat. Amen? We are the host of our Lord Jesus Christ. Tayo yung hukbo ng ating Panginoon. So mapalad ang tao na kasama po rito. Nang ibig sabihin, you are happy, you are fortunate, and you are leaning and believing. Ibig sabihin, pinagkatiwala mo, pinasampalatayanan mo, yung pagkamapalad mo sa ating Panginoon. Amen? Sino bang mapalad ngayong umaga? Amen. Hallelujah. Mapalad ikaw, anak. In our introduction, sabi nga po rito, the Lord will greatly bless and show His goodness. Yan, no? Basahin po natin malakas. Ready, begin. The Lord will greatly bless and show His goodness to those who trust in Him. Amen! Hallelujah! Sabi nga dyan ay will greatly bless, show His goodness to all those who trust in Him. Pinakamapalad ka sapagkat ipinamamalas ng Diyos ang Kanyang kadakilaan at kabutihan. Naalala ba natin yung message ni Pastor Inard nung last week? Yung surely, yung goodness will follow you all the days of your life. Tama? If we can meditate those words is one of your great blessings all the days of your life. All the days, habang ikaw ay nabubuhay, pinagpapala ka. Amen? Kahit nakakaranas ka ng mga problema, there are so many challenges in our life today. Hindi tayo exempted. Amen? Hindi tayo exempted sa mga tinatawag na mga labanan, sa mga challenges na mayroon tayo ngayon sapagkat yan din ang pagpapala. That is the stepping stone to reach the blessings of the Lord that are preparing in you and in me and the all aspect of our life. Amen! Salamat na po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Inahanda ng ating Panginoon ang mga hagdanan na yan. The challenges, the problem, the hurdle. Hallelujah! That kind of problem in our life. Para lamang tayo maihanda doon sa mga pagpapalang ating tatanggapin. Pagka hindi po tayo magkaroon ng mga challenges, kapatid,
Hindi ka pwedeng humawak ng 1 milyon pag hindi mo alam ang numero. Tama? Kailangan alam mo, ilang numero, ilang zero bang 1 milyon. Hindi ka pwedeng humawak mo. Baka mamaya puro 0 na lang tayo. Wala na yung 1. Diba? Kaya ang 1 ay napakahalaga. Number 1 si Jesus sa buhay natin. Tama? Number 1 po yan. Pangalawa lamang ang ating pamilya. Pag inuna natin ang ating pamilya, wala ka pa rin. Kasi ang number 1 si Jesus. Tama? Kaya huwag natin masyadong pahalagahan ang pamilya natin. Kapag masyado tayong concern sa ating pamilya, pero sa ating Panginoon wala kang concern, ang buhay mo ay pariwara, kapatid. Liwala ba kayo dyan? Hallelujah. Nanawahan ba ninyo ako? So number 1 ang ating Panginoon. Si Jesus number 1. Kapag ginawa natin number 1 ang ating Panginoon, kaya si David tinawag na. Ano tawag kay David? David is a man on God's heart. Bakit? Inauna ba niya ang kanyang kaharian? Inauna ba niya ang kanyang pamilya? No! Inauna niya ang Diyos. Ang din automatic, binigay ang lahat ng pagpapala kay David. Why? Because he is the man in God's heart. Can you say it for that? Hallelujah. Marami ang mga mananampalatayaan, ang inuuna nila ay ang kanilang pamilya. Sad to say, nakakalungkot pa talaga. Pero pag inuna mo ang iyong Panginoon, lahat ng bagay ibibigay sa iyo ng Diyos. Tama? So, yan ang pakahalaga. Number 1 si Jesus, number 1 ang ating Panginoon, pangalawa ang ating pamilya, pangatlo ang ating ministry. Kung mayroon man tayong mga ministry, huwag natin unahin ang ministry. Unahin muna natin ang ating pamilya. Tama? Kasi pag inuna mo ang ministry, napabayaan mo ang pamilya mo, that is wrong. First, sino? Second? Third? Ministry. Para naintindihan natin. Hallelujah. Maraming mga pastor failure. Sad to say. Kasi inuna nila ang ministry, pinabayaan ng pamilya. At then suddenly, naghiwalay ang mag-asawa. Ang pamilya nagdroga. Ang pamilya umiinom. Hindi nila alam. Pero pag inuna mo ang Panginoon, pangalawa ang iyong pamilya, pangatlo ang iyong ministry, you are very effective. Can you say amen for that? Hallelujah. Magiging epektibo ka pagka ganong system ang ginagawa natin. So, sabi ka rito ni O Lord of hosts, blessed and happy and fortunate to be in vain in the man who trusts in you. Mapalad ang mga tao na ikaw ang inuuna. Nagtitiwala sa iyo. Hindi nagtitiwala doon sa mga ATM. Hindi nagtitiwala doon sa mga penghiraman. Hindi nagtitiwala doon sa mga tao. Lagi natin sabihin, pagka may pangailangan tayo, tama din sa iyo, Ate Michelle. Inuna mo ang ating Panginoon na panalangin ng lahat ng pangailangan. Ate Beatrice, ang iyong panalangin, dapat, pagbago ako mag-enroll, mayroon na akong pera. Bago ka mag-enroll, mayroon na ka ng pera, di ba? That is very specific request to our Lord Jesus Christ. Kailangan matuto talaga tayo. Hindi pero ang paglilingkod sa Panginoon, matuto talaga tayo. Kaya nga sabi ni Pastor Leonard, ay sabi nga niya ay dalawa lang klase. Kailangan ay dalawang pilang, dalawang P. Hindi yung 4 piece. Kasi ang 4 piece ay nakakatulong. Pero yung dalawang piece ay yan ang pinakamalaking tulong. Amen? Pera at panalangin. Pag wala kang pera, hindi ka rin makabilis. Tama? So, we pray na magkaroon tayo talaga ng pananalapi sa ating mga pinapanalangin. And then number 1, sabi nga rito, the Lord will defend and protect those who trust in Him. Number 1, the Lord will defend and protect those who trust in Him. Amen? Basahin mo natin ang Samuel 2:31. Ready, begin.
As for man, his spirit is blameless and perfect. The word of the Lord is tested. He is a shield to all those who take refuge and trust in him. Sino si Samuel na tahan? Amen? Sino? Sino yung mga tao na yan? Sino ang nagsalita niyan? Yung nasulat kay Samuel, ang daming mga karakter na pwede natin magkaroon tayo ng tinatawag na tayo na napaka-importante yung panalangin eh. Pagka nagpanalangin ka, mayroon kang revelation. Tama? Lagi kong naalala yung sinasabi ni Pastor Julius, anak, manalangin ka lang. Manalangin na tayo. Magkakaroon tayo. Lagi niya sinasabi yun. Yun ang impartation niya sa ating pamilya. Manalangin lang tayo. Puro panalangin. No, kaya yung panalangin napakahalaga nila. Kaya si David tinawag ng God's Lord. Hindi ko siya tawagin. Hindi ka pwedeng tawagin na you are God's Lord. Kapag wala ka sa panalangin, inuuna mo yung trabaho mo, inuuna mo yung successful mo, inuuna mo yung career mo. Hindi mo yun. Unahin natin ang Diyos. Ang lahat ng pagkayaan niya. Tama? It's all about ministry. It's all about me. Kaya ginagamit natin na si Verse kami nabugalan na at His righteousness and all these things shall be added unto us. Ang kalaban natin pananalapi yan. Hindi ko yan pananalapi. Ang ibig sabihin yan, unahin natin ang Diyos, unahin natin ang panalangin, unahin natin ang Kanyang katotohanan, unahin natin ang Kanyang kaharian, at ang lahat ng bagay ay pawang itaragdag sa buhay natin. Amen! Itaragdag pagkamalungkot ka ngayon. Itaragdag ng Diyos ang kaligayahan sa puso mo ngayon. Amen! Hallelujah! Kapag wala ka ng isang bagay, idaragdag ng Diyos yung isang bagay na wala ikaw. Baka hindi ka marunong manalangin, idadagdag ng Diyos yun. Yung marunong ka manalangin. Diba? Baka mamaya yung puro panalangin natin, puro sa ating pamilya lang. Hindi. Hindi naman tama yun. Diba? Kaya ipanalangin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo, pagka yan ay yan ang inaipanalangin mo, anong ibig sabihin yan? You are sensitive to the revelation of the Lord. Sensitibo ba tayo, mga anak ng Diyos? Sensitibo ba tayo? Kapag pinapanalangin mo isang tao, ibig sabihin that is revelation of God. Huwag mong saway ng isip mo. Ano ito nang pinapanalangin ko? Hindi naman yun ang punto ng gusto ko. Diba? Nire-reveal ng ating Panginoon yan. So, sabi nga rito the Lord will defend and protect those who trust in Him. Kaya walang malalaglag sa iyo, walang malawawala sa iyo. Kahit ang lahat ng pangailangan niyo, ididipinsa ng ating Panginoon. Poprotektahan ang trabaho mo, pagagalingin ang trabaho mo, pagpapalain ang katawan mo. Amen! Pagpapalain ang kaisipan mo. Lahat pagpapalain. Kahit ikaw ay dumadanas ng mga tinatawag na mga hardol, ng mga difficulties, ng mga sakit, ng mga problema, ng mga aksidente, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Didipinsan ka ng ating Panginoon. Ini pangako na Psalm 34, di ba? Na walang mapapaling mo ito. Kaya pastor, walang mapapaling mo ito. Kahit na hulog yan sa hanggan. Pinagpala ng ating Panginoon. Yung word na yan, ang dami nang nangyayari sa buhay ko yan. Dahil lagi yan, di ba? Nagalian ng kamay niya. Pero sabi ko, walang mabaling buto kasi dito siya nagkakabaho. Oh. Wala na. Eh tatay, nabali yung kanya dito yun. Magluloy yan. Yung bata ng mata nagluloy. Hindi magluloy yan. Hindi ako luloy. Oh, yan lang kaluloy. Pero yung pero sabi ko sa Panginoon Lord, sabi ko pangako ko, walang mababaling ko. Matanong ko, dilig ka. Abutan yung mga isang Domingo ni Pool. Hallelujah. Amen! Grabe yung pagpapala ng Panginoon. No? Hallelujah. Then number 2, when you trust in the Lord, He will deliver you from your enemies. Yun ang pangalawa. When you trust in the Lord,
He will deliver you from your enemies. Walang makakalaban sa iyo. Hindi ka pwedeng kalabanin. Kahit yung mga kaaway ni Satanas, hindi ka pwedeng kalabanin. Bakit? Basahin po natin ang Psalm sa 7:1. Ready, begin. O Lord my God, in you will I take refuge. Save me and rescue me from all those who pursue and persecute me and deliver me. Diba? Tapakan po natin ang Panginoon. Kaya bakit sabi pa rin ni David, ano? Ay kaya ang dami mga encounter na labanan ni David. Pero sabi niya, I take refuge. No, tinagay nasa akin yung iyong pagkanlong. Kasi yung refuge niya ay yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung kanlungan niya, yung habitation niya, yung muog niya ay si Jesus, ang ating Panginoon. And then, niligtas mo ako, nirescue mo ako. No, nirescue mo ako doon sa mga naninira sa akin. At pinaalis mo ako doon. Sabi yung pagpapala, di ba? Kaya, iyan ang pinakamahalaga. Wala na tayong mahanapin sa Diyos. Kaya, kailangan po natin na magiging tapat po tayo sa paglilingkod sa Diyos. No, entrust your blessing to God. Or trust your blessing to God. Meaning, sabi pa rito, na pagka in-entrust po natin yung ating ay pinagkatiwala po natin yung ating pagbabalak sa Diyos, sabi nga rito ay to give someone a responsibility or responsibility to assume for he and she will fulfill para mangyari o mapunuan o para mangyayari sa kanyang buhay. Pagka sinabi natin trust, ipagkatiwala o itiwala natin sa Panginoon yung pagpapahan ng mayroon tayo. Paano? So, paano ka natin itiwala? Yung mga pagpapala must be faithful sa lahat ng mga sinasabi niya sa akin. Amen? Siguro, itong manggugod mag-amin, hindi mo lagi na talaga ito ka-service. Pero itong mag-amin, wala ito ka-service. Ang ka-service lang, Pastor G.R., Kuya Christian, o bilang. Pero pag-uwa, tugang ba ang tarang? Uwa rin, pag-uwa lang tugang si Pastor G.R. na yata ang naga-service. Tama, Pastor G.R.? Parang nasaktan ako doon. Magrapit na ako pala, pero hindi ako makaservice. Paano tayo pagkatiwalaan ng mga pagpapala ng Panginoon? Pumili tayo araw-araw. Diba? Huwag kayo masaktan, kapatid ha. Ito yung sinasabi ko. Hindi lang kita sa atong likod pala, pero hindi kita maka-focus, hindi kita ano ba tawag dito? Service yung pangkabataan, hindi prayer meeting. Bakit kasi isabi, Pastor? Kung nakalay pala tayo, good morning. Good morning sa ating mga manonood at tayo na dito. Ha? Okay ba? Hallelujah. Sana wala mag-comment. Tingnan mo yung mga congregation ni Pastor pag-service. Nakakalungkot. Pagkagaling tayo. Dapat lahat ng magagawa dito sa simbahan, sinusuportahan natin. Tama? Tama? Yes, Lord! Sabihin ko, Panginoon, ako na ngayon, suportahan ko na. Huwag hindi na pabalo. Tama talaga tayo. No? Hallelujah. Pagkatapos, magpapangayo, magtalis-langis ka mo, magkaproblema. Huwag kanin ninyo ako pinapansin. Ang balik, Ginoo. Nung kapanawagan si Pastor Rinan, si Pastor Rolly ng service, wag niyo ako pansinon, hindi man ako kamo pansinon. Wala pala bigay ko gani ka mo, baka nabalabi man na ako. Kaya kay Ate Jill Bahay, ang atong Ginoo ay musugunod na. Kaya siguro ang mga membro man siguro masugunod. Kasi musugunod kaya ang atong Ginoo. Di ba yung verse yun, ate? Yung ginamit mo?
Jealousy. Ayun, jealousy. Ano? Sinuso ang ating Panginoon. Yan. I am the God that jealous God. Sabi ng ating Panginoon yan. Kaya, huwag natin baliwalain na mga minamahal ko sa Panginoon. Maghugot kita sa paglilingkod. Alam mo, pag hindi kita maghugot, hindi papakita o itong aking mga ginapamayo sa Ginoo. Tama? Pero pag naghugot yung kita tanan sa paglilingkod sa Ginoo, itauro itong aking ginapamayo sa Ginoo. Gusto mo natin pagpalain tayo natin, Panginoon? Yes! Sino tawagan ko sa mga amen? Ay, hanggang mata naman kamukhaan. Ha? Gusto mo natin pagpalain natin, Panginoon? Yes! Ayun! Talapakan po natin natin. Ang pagpapala ibibigay ng Diyos sa iyo. Naniniwala ko, malapit na mga pagpapalang pinansyal para sa buhay niyo. Kahit kayo nag-aaral, pwede kayo pagpalain ng ating Panginoon ng pinansyal. Alin mo, ang dami ngayong nalalapitan. No? May mga programa ng ating gobyerno ngayon. Why? Because our government is one of the part of our prayer. Tama? Sino ba nagpipray ng 7 pillars of our government, of our society? Totoo yun. Kasi pinapanalangin na 7 pillar of our society. Number 1, anong unang pillar? Ha? Ano? Ay, hindi natin alam. Kasi yun pwede mong i-plus yan kung alam mo the 7 pillars. Ayan. Ano ba yung una? Nandiyan yan, di ba? Una, our family, that is 7 pillars. One of the 7 pillars. The second is our government. The third is our church. The fourth is our media. The fifth is our education. The sixth is our technology, science and technology. Kaya tama yung sabi mo, ate kanina, nahirapan ka sa science. Kasi hindi ko pinapanalangin ng science. Ano ba? Alam na natin, di ba? Kaya, napakahalaga po yun. Kapag pinapanalangin po natin ang ating gobyerno, ang gobyerno ay gagamitin ng Diyos para din sa ating mga suporta at pangangailangan din. Tama? So, one of the part, no? Yung napakahalaga. Araw-araw ginagawa namin kasi. Kaya sa ulado namin ang 7 pillars of our society. No? Mayroon pang 8 pillars. Sa ibang bansa, mayroon 8 pillars. Sa atin, halos 7 lang. Dapat ipanalangin. Okay, number 3. When you trust in the Lord, He will deliver you and protect you from any of all thought. Lahat ng mga maninira, lahat ng mga kaaway ay aalisin sa iyo ng ating Panginoon. Yung mga plot na sinasabi, yung disaster, yung mga famine, yung mga, ano pa yan, yun ang ibig sabihin ka niya, yung mga salot, diba? Yung mga salot, walang salot na pupunta sa buhay. Tama? Sabi ng ating Panginoon kay Moises, kay Moses, nasabi niya, Moses, sabihin mo sa mga tao natin, nalagyan nila ng dugo ang kanilang hagdanan. Kasi ngayong ating gabi, dadaan ang anghel ng kamatayan. Ang walang dugo sa hagdanan, papatayin. Kaya inutos na agad ni Moses. Sabi niya, sige, magkatay tayo ng puro ng pinakamatabang buyan. Pagkatapos ang dugo nun, ilagay sa ating mga tarangkahan. Ilagay sa ating mga pintuan. Kasi ang anghel ng kamatayan darating dito sa buong Ehipto. Ang sino mang hindi kung sino mang walang dugo sa kanyang hagdanan ay papatayin ng mga anghel. Namatay ba yung mga Israelita?
Kasi sila ay nasa instruction. Tama? Mayroong instruction ka agad sa kanila. Kaya yung lahat ng mga sumusunod sa instruction ng leader ay mangyayari yung lahat ng mga pagpapala sa buhay niyo. Tama? Nangyayari yung mga pagpapala na yan. Hallelujah! Kaya itong unang buwan, unang linggo ng buwang ito, nakakatakot itong Agosto sa kapanahonan namin ng una. Dahil dito nagkakaroon ng pagkukulang ng mga pagkain ang buong pamilya. Pag dumating ang Agosto, kapatid, pinaghahandaan ko yan. Tama? Sino ba ang nakaka-relate sa sinasabi ko? Hindi na siguro. Ate Michelle, naabutan ba rin kayo? Buwan ng Agosto sa pamilya nyo? Pinaghahandaan ang buwan ng Agosto. Bakit ko sinasabi ito? Pinaghahandaan ito. So if we declare this August, nabasa ba niyo yung nilagay ni Pastor Elvi sa Facebook? Yung Agosto ay lahat ng pagpapala, ang basa ko yun, no? Ay lahat ng mga anak ng Diyos ay pinagpala. Hindi ko lang masyado sa ulo yung content niya. No? Pinakahandaan yan. Bakit? Ano yung Agosto? Pinakamahirap na panahon. Walang karamihang pagkain yan. Walang pera. Kasi ang tao ng una ay nag-aasa lang sa bundok. Nag-aasa lang sa mga pananim. So walang harvest ang panahon na yan. Kaya yung tatay ko, ito kwento ko lang ng konti, ang tatay ko, mahilig yung magtago ng palay. Alam mo yung taguan ng palay? Yung mga yung lalagyan na ang tawag ka rin na iwariran, paraka. Yung malalaking, diba isang tawag sa Tagalog na? Yung malalaking lalagyan, mga payung na napakalaki, 10 kaban ng laman. Paraka, yan. Yung tatay ko mahilig sa ganun. Nagtatago yan ng isang paraka. Sabi niya kay nanay, hindi pwedeng bawasan yan. Babawasan lang yan pagdating ng Agosto. Pinag-iipunan ang buwan ng Agosto kasi napakahirap ang panahon niya. Walang ani. Kasi nag-uumpisa ka lang ng magtatanim niya. Diba? Pinagkakandaan. So, if we declare this time, although this is a month of crisis during this time, but today is a time of purpose and blessings and abundance to our family household. Can you say it for that? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Bakit? Noong una kasi puro pananim lang ay kayo kasi pagka may trabaho ka may tinsinas katapusan ka. So hindi natatakot ang mga maraming mga tao. Noong una kasi puro pananim. Kaya pinatatakutan yun pagdating ng Agosto. Kaya hindi kami noon naghihikaos. Yung tatay namin hindi kami naghihikaos sa panahon namin. Bakit? Ang tatay ko banghugod magtago at pagkaon. Parang si Joseph. Sabi ng ating Panginoon kay Joseph sa kanyang interpretasyon sa panaginip ni Paraon, ang 7 baka ay 7 taon. Ang 7 baka ng payak ay 7 taong kahirapan. Ang 7 taong kayamanan na yan ang paghandaan mo, mahal na Paraon. At ang 7 uhay na mga walang laman ay 7 taon ng kahirapan. At ang 7 uhay na puro matigas, puro may laman, 7 taong kasaganahan. Yan ang pagkakandaan mo, mahal na Paraon. Maglagay ka ng isang tao para mag-ipon, para mangalaga, para manguna, para sa mga pagpapala na yan, para pagdating ng 7 taong kahirapan ay walang magugutom, walang mamamatay sa gutom. Sabi ni Paraon, walang ibang tao na ilalagay ko rito kundi ikaw. Amen! Amen. Hallelujah! Are you the governor of the
Baka mamaya, pag marami kayong pera, nalagat-lagat, nagkapugi ang pip, nagatulog ang motor. Parcel! Tuwan ka makatipon. Di ba? Samantalang napagtauli mo yung mga love offering, love gift sa simbahan. Paghirap ka mag-tao. Pagkatapos, yung parcel ay oras-oras na iiwa. Tama o mali ako? Sana sinabi mo, iba rin yung parcel, pastor. Iba rin yung para sa simbahan. So, magkakasundo kayo ng iyong Diyos. Hallelujah. Diba? Kaya yung pagpapala, ikaw niyo mismo. You are the governor of all the blessings that God preparing and giving bestowed unto us. Yung pinagkatiwala sa atin, you are the responsible. No, you are the stewardship of all those things. Diba? Ikaw ang pinagpala ng ating Panginoon. So ikaw ngayon ang mag-ano mo. Okay. Sana ba tayo? Number 4. Sabi rito, trust the Lord in the presence of, in His presence, you find freedom from fear and perfect peace. Grabe, no? Yan pala, no? O, basahin po natin ang 56:1 ng Psalms. Ready? Yan ba yan? Begin. Man to do to me. Kahit dapat ka katakautan. Amen? Dahil lang ang Panginoon ay naganda. Yung presensya niya ang nagtatago sa iyo. Maraming mga pagpapala, maraming blessings, marami kahit ikaw ay lumaka doon sa mga mahirap na daan, iingatan ka na natin, Panginoon. Kahit saan ka pupunta, ikaw naging missionary ka doon sa mga cannibal, iingatan ka na natin, Panginoon. Kaya pangako niya yun. Okay, number 5. The Lord will answer the prayer of those who trust in Him. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya yung panalangin mo ay sinagot na ng ating Panginoon. Amen? Sinagot na. Ano ba yung panalangin mo kahapon? Ano? At kita may panalangin ka ba kapag kahapon? Meron ba? Wala. Ngayon, meron ka pa panalangin? Sinagot na ng Panginoon yan yung panalangin mo ngayon. Amen? Sino may sakit ngayong umaga? Tasyo pa ba? Yung may sakit, na nararamdaman mo sa katawan. Tasyo mo pa ba? Amen. Pinagaling ka na ng ating Panginoon. Amen. Kasi revelation ng Panginoon yan eh. Pinagaling ka na. Lahat ng may na tumasok ka may pinagaling ka na ng Panginoon. Trust the word of God. Hallelujah. Yan ang gusto ng ating Panginoon. May sakit tayo, sabihin natin sa Panginoon, pinagaling ka na ng ating Panginoon. No? The Lord will answer your prayer. Your prayer ang answer according to by our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin lahat. Yes. Sabi nga rito, delight yourself also in the Lord and He will give you the desire of your desire, your petition, your heart of your heart. Pinagkatiwala na ng ating Panginoon sa iyo. And do not lean by our own understanding. Hindi tayo doon, kaya maraming mga tao ngayon ang maraming ngayon ang naiintay ng mga maling mga kakakaan, maling mga katuruan. Sapagkat para basa ng basa, pagkatapos walang panalangin, walang revelation, so naliligaw ng landas. So mag-ingat kayo ha. Lahat lumalabas na ngayon, mag-ingat tayo. Kilala ba ninyo si Edapis? Kilala ninyo yan, no? So, must be aware po tayo. Yung, ano ba yun? Yung teaching yan?
So marami ng ano ngayon, maraming ibang mga, so yung ECEC at saka DCAS, inalis na ang kanyang pangalan. Kasi iba na yung maraming dito. Magaling na pastor yan. Pero lahat, kapatid, kapag red tayo, wala tayong panalangin, madali tayo madadala. Because our guide is our prayer. And our heart concentrating to our prayer, and then after that, our prayer, God's revelation come into your life, into your mind, and into your heart. And then, what is the abundance of your heart, mouth speaks. Kung ano yung nasa puso mo, yun ang lalabas sa labi mo. Tama? So kung puno ka ng papuri at pagsamba, yun din ang lalabas sa puso mo. Number 6. The Lord redeems in the life of those who trust in Him and promise a clean slate. Slate yung ginamit ko rito, na ang ibig sabihin ay malinis na umpisa ng iyong buhay. Malinis na starting of the point of your life, your ambition, your desire, your plan, malinis pinagpapala ng ating Panginoon. Yung mga desire na mayroon tayo sa ngayong umaga. So nagiging matibay ang ating pananampalataya because we are start by the Holy Spirit guide. The Holy Spirit guides. So pag inalaw ng Espiritu Santo na siya ang iyong master teacher, lahat ng ginagawa mo ay tama sa buong hapon. Tama? O lagi kang nakangiti, lagi kang hindi Biyernes Santo ang mukha mo. Pero kung kulang ikaw sa tinatawag na panalangin, buong isang araw nakasimangot ang buhay mo. Tama ba ako? Hindi. Di ba? Kasi naumpisahan mo ng panalangin. Sino dito ang mahilig maitaas ang kanyang kamay pag nag-prepare siya? Sa solo lang siya. Honest to goodness, sino ba yun? Sino yung nagluluhod? Sino yung lumuluhod? Sino yung nakaupo? Wala lahat mo. Walang nakataas ang kamay, walang lumuluhod, walang nakaupo. Ay, anong posisyon? Sige nga. Anong posisyon nyo ako kayo nanalangin? Ha? Ay, nakahiga. Palapakan mo natin ang mga nakahiga. You are very tima. You're mga tima. Pinaganda ko yun, ha? Mas maganda pa rin yung tima. Kaya, ang ibig sabihin, whatever posture that we have in the time of our prayer, hindi yan ang pinagignan ng ating Panginoon. Tama? Tama ba ko? Hindi. Kahit nakahiga ka, kahit nakatayo ka, kahit nakataas ang kamay mo, yung paa mo nakataas, yung ulo mo sa ilalim, ang paa mo sa taas. Okay. Kaya, yung walang alit, ha? Okay lang yun sa Panginoon. Basta maalaga yung puso mo ay nananalangin sa ating Panginoon. Pero may pinakamaganda. Pwede kong may advice sa inyo. Pinakamagandang panalangin. Pinakamaganda, ha? Hindi ko sinabing maganda. Pinakamagandang ano ba yung posture? Posisyon. Pinakamagandang posisyon ng panalangin. Ganito. Diba? Tapos nakataas ko. Pinakamaganda. Isa lang yan, ha? Huwag mo naman gayahin sa lahat ng oras. Ito masakit naman ang tuhod mo. Diba? Pinakamaganda. Pagkatapos ay nag-speaking tongues ka pa sa prayer mo. Ang sarap prayer. Amen? Hallelujah. So yun ang pinakamahalaga. In our overview, our summary of our message for today, ay, number 7 pa pala. The Lord will never leave you nor forsake you. Who trust in Him. Puro lahat, no?
Hindi ka iiwan, ipabayaan ng ating Panginoon doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Pero kung wala ka naman tiwala, ay bakit ka naman bibigyan ng ganung mga bagay? Hindi ka iiwan ha, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Sa ating hindi, nagkasakit yun. Hindi na panalangin. Pagkatapos, nakatingin sa doktor. No? Pagkatapos, ay gumaling. Mahalaga pa rin ang panalangin. Kasi yung panalangin, that is the ingredients and everything of healing power. Those who physician na nag-check up sa'yo. Kasi bibigyan siya ng wisdom ng knowledge ng ating Panginoon. At bibigyan din siya ng wisdom ng knowledge ng ating Panginoon kung paano ibigay yung medicine na para gamitin ng ating Panginoon. Diba? So prayer, napakalaga. Ang overview. Yung summary ng ating mensahe ngayong umaga. O, basahin natin. Nakalagay na dyan. Napasori. Lahat. Basahin natin. Yung summary ng ating message. Ayan, yan. Okay. Ready, begin. The Lord will then upgrade those who trust in Him. We trust the Lord who will deliver you from your enemies. We trust the Lord who will deliver you from all powers. Trust the Lord and His presence provide freedom from fear and perfect peace. The Lord will answer the prayers of those who trust in Him. The Lord reveals the life of those who trust in Him and promises against sleep. The Lord will never leave or forsake those who trust in Him. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. In our conclusion, trust your blessing to God. He, your everlasting rock and everlasting strength. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Pinagpala tayong lahat ngayong umaga. Amen! Kaya si Amen mo lang. Sabihin mo sa buhay mo, pinagpala ako ng Panginoon. Pinagpala ako ng Panginoon. Pinagpala ako ng ating Panginoon. Ay lahat ay tumayo. Hallelujah. Meditate po namin ang ating communion sa oras na ito.